Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay narito sa ating bagong lugar sa Don Roberts Place. Dumating man yung failure, no? Higil ang nakakaalam nun ay ang Panginoon. Jeremiah 3:15, bibigyan ko kayo ng pastor at siyang magpipid sa inyo. Nung sumigaw si Peter, Lord, Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay narito sa ating bagong lugar sa Don Roberts Place. Ito po sa Dampol First. At dito po natin pagkapatuloy yung ating talakayan. Pangalawang part po ng ating talakayan patungkol do sa ating journey within. Ngayon naman po ay How About If I Fail? Yun naman po yung ating pag-aaralan. Ito nga po na aking mga kasama, mga pastor ng Pulilan po ito. Okay, Pastor Rod Boy Reyes po. Pastor Chris Parongaw po. Pastor Relay lang po, nandulong Malaban. Ako nga po pala si Pastor Oscar ng Santo Cristo, Pulilan. Magandang umaga po sa lahat. Pagpalain po tayo sa talakayan po natin ito. Yes, salamat po Pastor sa oras po ito. At ngayon po, yun nga po yung tanong natin, what if I fail? Bakit ito yung ating pag-uusapan? Kasi sa buhay natin, hindi naman natin maiwasan na talagang nagkakamali tayo. Meron po akong mini-mentor dati na isang young people at nag-aaral siya ng college. Yung unang taon, first year po niya, ang ganda. Pero nung bandang kalagitnaan na ng kanyang pag-aaral, biglang nagbago yung isip niya. Nag-change course siya. So, pagdating uli ng kalagitnaan, nagpapalit siya ng mga course. So, bandang huli, hindi siya naalis sa first college kasi nagpapabago-bago siya ng isip. So, to that, masasabi ko na ang kabataan na yon, marami siyang sinayang na panahon hanggang sa siya ay hindi na nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. So, ngayon, hindi siya nagtapos. So, yun po, kaya gusto nating pag-usapan yon, ano yung dapat nating gawin kapag tayo ay nagkamali or na-down, bumagsak, nadapa. So, sa tingin po natin, Pastor, ano po ba yung magandang ipayo sa mga ganitong pagkakataon na may mga magulangin, may mga kabataan, or kasalukuyan na nakakaranas ng mga ganitong mga pinagdadaanan? Yung kasing failure, kasama yan sa buhay ng Kristiyano, o even sa lahat ng tao, talaga nagfe-fail. And even sa Bible, napakarami mga karakter sa Bible, talagang nakaranas sila ng mga failure. Ang isa dyan ay si Moses, talagang pinili siya ng Diyos, sinawag siya ng Diyos, pinangunahan niya ang Israel. Pero at the end, talaga nag-fail siya. Pero ang isang bagay doon na maganda ay hindi naman naging dahilan yun para talagang ang Diyos ay itakwil siya. Hindi naman. Kumbaga, tumakbo pa rin ang plano ng Diyos, nangyari pa rin ang plano ng Diyos, at meron pa rin siyang mahalagang ginampanan o gagampanan pa, no, sa buhay natin, kasi sa magpahanggang sa ngayon na pag-aaralan din natin yung buhay ni Moses. Sabihin ay hindi yung failure ang talagang problema, kundi yung ating pag-intindi doon sa failure. Kasi ang talaga namang hinahangaan ng Diyos, hindi naman talaga yung nagpatuloy ka sa pagbagsak, kundi yung tumayo ka mula sa pag-fail. At naniniwala ako na sa bawat ating mga challenges sa buhay, pag umaangat na tayo doon sa pananampalataya natin, bentas tumataas ang pananampalataya nakit natin, merong opportunity diyan na maka-overcome ka, at meron din diyang pagkakataon na pwede kang mag-fail. Pero hindi 'yun ang titingnan ng Diyos sa iyo. Ang titingnan ng Diyos sa iyo, paano mong uunawain o paano mong tatanggapin yung kalalagayan mo na 'yon, na sa kabila noong sitwasyon na 'yon ay babangon ka pa rin para ipagpatuloy yung magandang layunin sa iyo ng Diyos. Sa Miss Universe nangyayari yan. Yung nadadapa. Di ba? May gumamit niya na isang Pilipina. Yung isang yung naging Christian na Miriam Kiambao. Miriam Kiambao. Ginamit niya yan, yung opportunity niya yan . Na yung, kasi nga, siyempre, nadapa siya . Pero yung kanyang, nung tinatanong na siya, ginamit niya yon, yung opportunity na yon, para sabihin na, inyaali ko ang aking pagkadapa sa mga kababaihan na nadapa sa buhay. Pero bumangon uli at pinilit abutin at pagtagumpayan yung buhay. Kaya hindi yung fail talaga ang talagang ang issue kundi yung ano yung iyong pananaw. Ano sa English yun? Ano yung pagkakaintindi mo doon sa failure mo? Yung ba ay wala ka na ba talagang pag-asa doon? Hindi. Doon pa lang magsisimula ang pag-asa mo sapagkat doon ka pa lang aalalayan ng Diyos na makabangon
Sapagkat ang iniintay lang naman ng Diyos ay yung tumawag ka sa Kanya at aabutin ka niya sa bawat failure na dumarating sa buhay natin. Yes. Okay. Salamat po, Pastor Oscar, and napakaganda po ng inyong sinabi. So, si Pastor Boy naman po. Okay, meron akong napanood na isang youth drama dati, siguro nasa mid-80s. Ang pamagat ay Nasa Kabiguan ang Tagumpay. Yes, oo. No, nasa kabiguan ng tagumpay. Kung titingnan mo, medyo malalim yung pamagat. Pero yun ang katotohanan eh, no? Minsan, pwedeng makaranas ng setback, no? Ibig sabihin eh, yun nga, lalo na sa mga kabataan, nag-i-strive sila kasi may goal sila, no? Pagkatapos, dumating nga dun sa punto, after yung kalahati ng milya ng kanilang pagtakbo doon sa goal, huminto sila. Kasi yun nga, nakakakita na sila ng obstacles, ng hurdles, yung talagang dapat nilang takbuhin. Huminto sila. Now, ang pinakikita dito, yun nga, sa buhay talagang we run, no? Lalo na kung tayo ay mananampalataya, meron talagang takbuhin na iniatang sa atin. Sa ating takbuhin, talagang may natural na merong babagal, merong mabilis, at yun nga may nadadapa. Pero dito, isang nakita ko rito na kinakailangan tumayo tayo. Yes. We need to stand. Kasi nga kung ang goal mo ay ma-reach yung finish line, you need to go on and to move on, no? Kasi kung hindi ka magpapatuloy, wala baka yung pinakahuli pa, abutan ka pa. Yun ang mangyayari. Kaya nga minsan, kahit mahirap, kahit nasabihin natin, hindi naman lahat ng tumakbo sa paligsahan ay nanalo. And that is biblical. Sabi nga ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin ng walang aim, walang dahilan. So, ibig sabihin, ang importante lang dito, kinakailangan matapos natin yung takbo. So, sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, nandun sila dun sa peak ng kanilang career, peak ng kanilang pag-aaral. Natural yon na makakaranas sila ng setback, no? Yung pagka ganito, nag-fail ako, paano na ako? Yung parang ganon. Pero meron akong isang nabasa sa Biblia, sa Proverbs chapter 16, verse 1. Maganda to sa Tagalog sabi doon, ang tao ang nagbabalak, pero ang Diyos ang nagpapatupad. So, ibig sabihin, kung dumating man yung failure, no, higit ang nakakaalam nun ay ang Panginoon. Lalo na kung itong kabataang ito ay nagtitiwala sa Diyos. Yun lang, Pastor. Yes, maraming salamat po, Pastor. Yung ibang salin nga po ng Proverbs 16:1, ang nakalagay doon is napakaganda sa paningin ng isang tao ang kanyang sariling lakad. Pero Diyos lang ang totoong nakakatalos. Nakakatalos. Apo. So, lahat ng plan natin, minsan, ang ganda. Pero, pag dumadating yung point na nag-fail ka, umihinto ka na. Di ba? So, meron pa akong gustong share dito, pero tanungin po muna natin si Pastor Ray. Kayo po, Pastor Ray. So, sa akin naman, ang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano, normal na buhay ng Kristiyano, nagpi-fail talaga. Wala namang talagang hindi nagpi-fail, no, sa faith. Pero blessing ang fail. Kasama kasi yan Kasi all things work together for good. So kasama talaga yan. Merong isang binata na-challenge siya sa preaching ng pastor na ang preaching ng pastor ay dapat mag-grow yung isang Kristiyano. Kasi ang Christian life, labanan to So, na-challenge siya. And then, nag-invitation ng pastor, nagtaas siya ng kamay, at sabi niya, Pastor, ipag-pray mo ako, gusto ko pong lumago.
So pinag-pray siya ng pastor. Sabi ng pastor, Panginoon, bigyan niyo po ito ng iba't ibang problema. Umayaw yung binata. Umayaw yung binata. Pastor, hindi po yan ang hinihingi kong prayer. Pero sabi niya, paano ka lalago kung hindi mo tanggapin yung mga problema? Kasi diyan tayo lumalago eh. Kasama part yan ng paglago. Tama. So, isa pang blessing na nakita ko sa pagbagsak, kailangan lang na maipaunawa lang natin ito sa isang Kristiyano eh. Bigyan lang silang babala, warning, na kapag bumagsak yung isang Kristiyano, nagkamali tayo, hindi yung sinasadya, ha? Iba naman yung sinasadya. Minsan kasi nakakalimot lang talaga tayo eh. Kasi ang tao makalimutin eh. So, kapag bumagsak ang isang tao, blessing din yan. Bakit? Nakita niya kasi yung mali. Yung acceptance ang kailangan. So, dahil nakita mo yung pagkakamali, kumbaga, naiaayos mo yung sarili mo. Naiaayos. Kasi kung hindi na tayo nagkakamali, wala kang ayusin. Kung hindi mo nakita yung mali sa sarili. At delikado yung pagbagsak mo. Oh. So, ganun lang, no? And then, sabi nga ng Bible, di ba, Jeremiah 3:15, bibigyan ko kayo ng pastor at siyang magpi-feed sa inyo ng knowledge and understanding. So, paalala lang natin sa kanila na actually, sa church, minsan, laging pinapaalalahanan yung mga bago kasi careless pa sila eh. Lagi lang sinasabi, nakasama talaga yan. Pero, andoon yung ating alalay sa kanila at paalala. Para, once na sila'y bumagsak, maalala nila yung sinabi natin na kasama talaga sa buhay yan. Kasama sa buhay. Walang perfect kasi na buhay ng isang Kristiyano. Ang kailangan lang, yung ma-accept nila, kung sila nagkamali, natanggap nila, naunawaan nila, para mabago yung sarili. Kasi kung minsan, nadapa na, bumagsak na, hindi pa tanggap sa sarili. Akala niya tama pa rin yung ginagawa, so walang nababago. Walang acceptance, so hindi niya nababago. So dahil nakita mo yung mali, naayos ang buhay. Amen. So yung ating kagaya nung, bago ako magtapos no, kagaya nung sinabi ng Panginoon kay Joshua, sabi niya, Joshua, alalahanin mo yung tinuro sa iyo na law, yung kautusan ni Moises. Alalahanin mo lagi. Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Ano ang message noon? Na sinasabi ng Panginoon, Joshua, yung itinuro sa iyo na doctrine ng Ama ay dapat mong tayuan yan. Dapat mong alalahanin. Dahil yan yung mag-guide sa atin. So, yun lang po. Amen. Amen. Pastor. Maraming salamat po, Pastor Ray. Napakaganda po ng ating usapan. And naalala ko yung kabataan na nasa ganong sitwasyon. Hindi na niya alam kung paano siya magsimula ulit. And then si Peter nung nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. And after nung nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, nakita niya yung malakas na hangin. Tsaka yung malaking alon na halos matabunan siya. Lumubog siya. Nagsimula siyang lumubog. Doon sa pangyayaring yun, isa ang aking natutunan. Beyond our limitations, God's power will activate into our life if we learn how to trust God. Amen. So, nung sumigaw si Peter, Lord, tulungan mo ako. Inabot siya ng Panginoon, di ba? Bakit ka nag-alinlangan? Di ba? So, sa hamon ng buhay natin, na-fail ka man, bumagsak ka man, bumangon ka, pero tumawag ka. Amen. Ang pagbangon, pagsisimula uli, ito yung pagtawag at muling ibigay mo yung pananampalataya mo sa Panginoon Yesus. Sabi nga ni Yesus, have faith in God. Marcos 11:22. Amen. Amen. Ayan. So, maraming salamat Pastor Boy and Pastor Oka, Pastor Ray, sa ating pong usapan ngayon. At panandalian muna natin puputulan yung ating pong programa ng Table Talk. So, maraming salamat sa ating Panginoon. Read your Bible and pray every day.